approach, we start with a prayer po. This is a prayer that I call it a prayer for financial improvement. So just few seconds of our time, let's feel the presence of the Lord para nandito po siya sa pag-uusapan natin ngayong gabi, dito sa financial class natin. Okay? In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord of the universe, I ask for your aid in building up my family's financial future and security. I desire to see improvement from where the things are now. I want to do better with my finances for myself and for my family. Help me to know the right things I need to do to make this happen. I no longer wish to live paycheck to paycheck and in constant bondage of debt. Help me, Lord. Amen. And Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay. Welcome everyone again. So let me introduce myself. I'm Yanmar Del Rosario po. Okay, you can call me Bruyan. So I'm an engineer by profession. I'm also a financial educator here in IMG. That's my family. I'm a married guy. I'm a father also. So that's enough for me po. O hindi naman yan ang pag-usapan natin. Okay, so the question is this. Why are you here? What are the reasons for attending now? Why you're attending now? Diba? Probably you have your own personal reasons or you have been invited or kinukulit ka, diba? Yung iba, diba? Ilang beses na nag-attend, gusto nyo mag-attend uli, gusto nyo malinawan, or nakikita nyo po yung mga post namin sa social media, sa FB, sa Instagram, sa Twitter. But why we're doing this po in a daily basis? Because we have what we call a campaign. Meron po kaming campaign. Ito po yung campaign namin. The 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Okay po, ang ibig sabihin yan po, it's our commitment to educate and empower 30 million Filipino families by 2030. So yun pong ibig sabihin yan. 30 million by 2030 po na financially educated. Okay, so, but the always questions in people's minds this, does money control you? Diba? Or do you control money? Di ba? Ganun lang po naman yan eh. Di ba? Ganun po yung sitwasyon natin talaga. Tayo ba yung nakokontrol ng pera o tayo yung nagkokontrol? Kasi po, when you realize, everyday people go to work to make a living. But no matter how hard we work and how much we earn, money always seems to control us. Di ba? Kahit gano'ng sipag mo, parang kulang yung pera mo. Di ba? Tapos, gano'n, masipag naman ang Pinoy, pero parang kinakapos. Di ba? Kasi po, if you can control your money, making more won't help. Ganon din. Di ba? Kung hindi mo talaga kaya i-control yan, lumaki man yung kita mo, di ba? Mababaon ka pa rin talaga sa utang kung hindi mo kaya yung kontrolin. Kaya nga po, importante po is what? We need to change that. But we need understanding first. Kaya po, aral muna bago invest. Kaya po, nandito kayo ngayon. Kaya po, ginagawa natin to para makapag-aral po tayo. Okay, so yan po ang importante dyan. Tapos, what is IMG? IMG po stands for International Marketing Group para malinawan po kayo ha. Yan pong ibig sabihin yan. Tapos, IMG po, we are not a networking company. We are not an insurance company. We are not an investment company din po. Okay, so sana malinaw yon. So kung, bro yan, ano pala ang IMG? IMG po is a company who offers a total financial solution for a total peace of mind. Yan po yung IMG. So, our main product po dito is financial education. Diba? So, we are your wake-up call. Yan po yung one natin dito. Talagang gusto namin i-deliver po sa lahat. Diba? This financial wake-up call po. Kasi po, tandaan nyo po, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Diba? Many hardworking people fail, many smart people fail, many young people or old people fail, many professional people fail, nag-fail. Diba? And a lot of people will retire with no enough savings. Diba? That's that's a bit of alarming, diba? Tulad po sa inyo ngayon, ilang taon na ba kayo nagtatrabaho? Or ilang beses na ba kayo nag-a-attempt na mag-ipon pero hindi pa rin ninyo nagagawa, diba? Diba? People don't set out to fail. They fail because the lack of financial education. Yan po, yes. Ganun po yung dahilan talaga. Financial education. Why we do? What we do? We assist family who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation po. Diba? Why we do it po?
to help create wealth for families. We want to make a difference for families. Napapansin niyo po, bakit for family? Diba, of course, everything we do is all about our family. Everything that we sacrifice is all about our family. Diba, gano'n naman. Sino po ba dito ngayon na nag-a-attend na wala kayong pakialam sa pamilya ninyo? Diba? Do you love your family? Of course, yes. Because if your answer is no, hindi nyo mahal yung pamilya nyo, I think you're in the wrong avenue po ngayon. Diba? Kasi para po to sa pamilya natin itong gusto natin gawin, gusto namin i-deliver po sa IMG. Okay? So I hope malinaw po yan sa inyo. Okay? So, why we do this campaign about financial education? We want to help people to understand about the different money changes that we miss to recognize. Number one po ito, the role of money is changing, yes. Kung hanggang ngayon po, nag-iipon pa rin kayo sa bangko, sa ilalim ng unan ninyo, o sa mga piggy bank, diba? Ay, naku po, wala po yan, kakainin po yan ng inflation. That's why you need to what? You need to know the different other investment option to outpace inflation. Bro, yan, ano ba yung inflation na yan? Naririnig ko yan eh. Honestly, inflation po is yung, alam niyo po yung pagmahal ng mga bilihin. Diba? Yan po yung inflation. Diba? Yung pagmamahal ng mga bilihin po. Okay? Second, this is a good news. People live longer today. But ang bad news po, we need to have a lot of money or else we will live a long life of financial distress. Yes? Paano po pag nabuhay kayo hanggang 80, 85, 90, 95, wala kayong pera? Diba? Aasa lang kayo sa anak ninyo. Didisturbuhin mo pa anak mo. May sariling pamilya na yan, may sariling problema yan, may sariling babayarin yan. Sasama ka pa dahil hindi ka nakapag-ipon, hindi ka nakapag-invest. Diba po? Third one, ito po. The skyrocketing of cost of living. Lahat po nagmamahal. Lahat na tumataas yung presyo. Pero yung sahod ba natin tumaas ba? Diba? Yun yung medyo challenge dyan. And of course, ito pa, people spend faster today. Simple to complicated life. Before, active games, active activities tulad ng tumbalata, di ba, mga shatong, Chinese garter. Pero ngayon, gadgets, smalling, fancy coffees, di ba, kailangan Starbucks na, kailangan, ano ba yun, mga Boost coffee na, di ba, yan po, di ba, kaya ang bilis po gumastos ng tao talaga ngayon. Kaya po, people need to know and understand how to save and invest their hard-earned money the right way. Importante po yan. Di ba, kasi po, everything is changing around. Tulad po nito, typewriter, ngayon computer na, di ba? Noon, film, ngayon digital na. Di ba? Before po, napakahirap po mag-selfie. Pero ngayon po, tingnan nyo po yung cellphone ninyo. Daming selfie nyo dyan. Di ba? Sigurado ako. Di ba? Tapos dati po, magsusulat ka, araw po ang bibilangin. Di ba? Pero ngayon po, segundo na lang, minuto na lang, nandun na yung email mo, basta may internet. Tapos before, kailangan mo nang may trabaho ka, hardworking ka, tapos nag-iipon ka. Ngayon, ganun din naman po yan. Kailangan mo may trabaho, masipag ka, at nag-iipon ka. Dati po, pag ganyan, okay naman tayo, di ba? We're okay, tapos we'll off tayo, di ba? Pero bakit ngayon po, may utang ka? Pero bakit marami sa atin ang baon sa utang? Kasi, everything is changing around except our financial strategy. Di ba? Before, one source of income was enough. Today, not anymore. Di ba? Before, OFW or sure wealthy yan. Nowadays, not sure na yan. Di ba? Tapos before, a parent could raise 12 kids. Now, how? Paano na po ngayon? Ilang anak ba pwede mong buhayin ngayon? Di ba? Pwede ka rin ng mga anak naman ng 12. Pero ang tanong, kaya mo ba buhayin? Tapos ngayon nga daw po, yung mga anak, mahirap na isustentuhan ang parents nila. Di ba? So talagang ibang-iba na talaga ang mundo. Lalo pa po dito, yung COVID, di ba? Taught us a very important lesson that we need to plan. You need to plan to cope up with changes. Di ba? In life, tulad ngayon po, itong COVID-19 po, 90% of Filipinos are worried about COVID. Di ba? So, hindi niyo po yan. Pero hindi ba kayo worried? Di ba? Kaya po, in today's world po, in now present time, financial planning and investing
are no longer a rich man's games. It's everyone's reality na po ito. Di ba? In IMG, we're committed to support the growing and changing needs and saving and investment of every Filipino family. Pansin niyo po, sa family talaga tayo nakafocus, di ba? So our main goal po is to make financial education available to all regardless of their background. Whether you're rich, poor, educated, or uneducated. Di ba? Ganyan po talaga yan. So, you are the solution to your future. Yes po, wala naman pong ibang solusyon sa future mo eh. Ikaw lang. Hindi mo pwedeng hintayin ng gobyerno, hindi mo pwedeng hintayin yung company mo. Kasi po, we need to focus on the things we can control. Diba? We cannot control the economy of our country, our employer, or our company. Diba? Hindi nyo, pag sinabi ng company mo na ito na yung last day mo sa trabaho, magsasara na tayo bukas, eh wala kang magagawa. Hindi mo naman control yan eh. But we can control our own economy. Yun lang po talaga. Dapat you have the right information, you make the right decision, you do the right action to go to the right direction, and you get the right results po. Okay, so importante po yan. Nandun dapat yung focus natin. Kaya po, in IMG, we focus on what? Education. Pangalawa po, execution. Diba? Tapos pangatlo po, environment. Kasi po, kung mga kasama mo, puros pa rin, sample, mga kasama mo, sugarol, mga kasama mo, mga mahilig mag-shopping, gastador, eh malamang ikaw ganun ka din. Di ba po? Kaya importante po, ma-address mo yung tatlong bagay na yan. Dapat you have a total financial solution. Di ba? So, napakalaga po yan. Kaya in IMG po, we are focusing really on what we call financial education or education po. Because in IMG po, we believe that education is the most powerful weapon which you can use to change the world, by Nelson Mandela. Kaya nga po, when you become an IMG member, di ba, or if you want to be part of IMG in community, these are the first two benefits po na napakaganda. It's all about education. Di ba, mag-aaral po tayo. Para po tayo nag-i-enroll eh, para kang nag-aaral ulit. Papasok ka sa school, pag-aralan mo. Pero ngayon po, pag-aralan natin, it's all about money matters. Diba? Yan po ang pag-uusapan natin yan. And another thing is, we have what we call free financial workshop or e-workshop po. Diba? We have workshop 1, workshop 2, workshop 3, workshop 4, and workshop 5. Diba? Yan po ang kagandahan dito sa IMG. Sa kagandahan po dyan, may evaluation yan. Magtitake tayo ng exam. Di ka makaka-proceed sa next na workshop kung di mo ipapasa yung first na workshop. Diba? Talagang mag-aaral tayo. Para itong school na pumasok ka, mag-aaral ka ulit. Diba? That's really a good news. Kasi po, if you're struggling now financially, diba? You want to get out from it, the key is what? Financial education po. Yan po talaga yung key dyan. Okay? Kaya po, ito po yung some of the financial concept na na-develop na sa IMG to make financial product understandable to people. Diba? Para to make it simple na lang po. Number 1, ito na po yung X-curve concept. Number 2, ito yung the rule of 72. Diba? Number 3, ito yung 6 steps to financial freedom. Number 4, ito po yung wealth formula. Number 5, ito yung dime method. Number 6, ito yung 4 cornerstones, di ba? Number 7, ito po yung the 3 wealth solutions, di ba? And number 8 po, ito po yung building a solid financial foundation, which is, ito po yung paborito ko, di ba? Kasi pag sinabing building, I could relate to it, di ba? Kasi parang engineering yan, lalo na civil, di ba? Kasi building, tapos pundasyon, di ba? Tulad ng po ng bahay, lahat ng bagay po, nasa tamang pundasyon dapat. Meron po bang nakita kayong building or bahay na walang pundasyon? Meron po ba? Kasi kung meron po, sabihan niyo po ako ha. Kasi ito na ko sa trabaho ko. Kaya po, we give emphasis the importance of building a solid financial foundation. Kasi tulad yan po sa picture niyo na nakikita niyo na yung bahay na yan, di ba? Is your house built in a strong foundation? Sabi nga nila, paano mo daw malalaman na matibay yung bahay mo? Pagdadaanan po yan ng mga pagsubok or dadaanan niya ng bagyo, lindol, di ba? Kasi po, kung weak yung pundasyon ng bahay mo, sigurado po magkukulaps yan. Yung tulad lang din po sa financial house mo. Kung ganito naman po yung bahay pera mo,
How about your financial foundation? Paano mo masabing matatag yan? Paano masasabing matibay yan? Kung di yan dadaanan uli ng mga crisis, di ba? Or mawalan ka ngayon ng trabaho, di ba? Or worst comes to worst, magkasakit ka, or may mangyari sa'yo masama, di ba? Yan ang problema dito eh. Pero ang tanong, kung hindi yan matibay, sigurado po magkukulaps din yan. Di ba? Kaya nga po, we need to build it right, build it strong, build it from ground to top. You need to build your financial house from ground to top. Ganyan po ang tamang paggawa ng bahay pera natin. Di ba? So, build a solid financial foundation for your family po. Ito dapat po. Di ba? Never allow your family to live in a house with a weak foundation. Yan po, dapat talagang matibay yan. Recession-proof, crisis-proof, pandemic-proof po yan, di ba? Earthquake-proof. Dapat strong yung financial future mo para sa pamilya mo. Dapat matibay yan. Di ba po? So, ito yung unang-una po na pag-usapan natin. Itong step number 1. Ito, increase cash flow. Kasi napakahalaga po nito. Kasi, wala pong kwenta yung iba dyan kung wala po to. Kasi bakit po? Ano ba gusto mo magbayad ng utang, ano kailangan mo, di ba? Cash, pera. Kung mayroong emergency, ano ba ipapadala mo? Di ba? Cash din o pera. Di ba? Kung kukuha ka ng investment, ano ba kailangan mo? Cash din o pera. Kaya importante po. Ito yung pinaka-importanting step. Ito yung step number 1, di ba? Increase cash flow to finish building your financial house. Kasi totoo naman po, di ba? Paano ka bibili ng, kung totoong bahay to, ano pambili mo ng semento, bakal, di ba? Anong bayad mo sa mga labor na nagtatrabaho? Kailangan mo ng cash, di ba? Kaya importante po, you need to understand that you need to earn additional income. Di ba? Kaya nga po tayo nag-abroad, kaya nga po tayo iba sa atin nagdo-double job, iba dyan nagkukuskus pa, di ba? Ganun pang ginagawa. Tapos kahit off day, kahit holiday, nagtatrabaho para lang kumita ng extra. Or other way is, you can reduce your expenses. Diba? Tingnan mo saan bagay ka pwede magtipid. Diba? Titignan mo yan. Kung example, mahilig ka uminom, naninigarilyo ka, kailangan mo tipirin yan. Diba? Para you will have increase your cash flow kasi yung pwede mong matipid, pandagdag mo na yon. Kaya po, ito yung the most important step po na dapat maintindihan natin. But the bigger question is always this, lalo na sa mga Pilipino, is yung talagang tamang approach sa pag-iipon. Diba? Yan ang maraming problema kasi ang Pinoy, mahilig yan ang Pinoy marunong yung maghanap ng extra income. Ang Pinoy marunong yung magtipid. Talaga, matiisin ang Pinoy. But the problem is, ang Pinoy hindi alam ang tamang approach paano ang sa tamang pag-iipon. Kasi po may tamang formula po sa pag-iipon. Ha? Baka sabihin nyo, bro yan, meron bang formula talaga ang pag-iipon? Yes, meron. Ito po yung tinatawag natin na abundance formula. Ito po yung tamang formula. Kalimutan nyo na po yung alam nyo na formula sa pag-iipon. Ito po yung sundin ninyo. Unang-una po, kung meron kayong income, diba, kumikita kayo, ano yung sahod ninyo or sa negosyo ninyo yan, una mo pong kukunin dyan, itong tinatawag natin mga love offering or tithes. It is just composed of 10% lang. Kasi lahat po ng biyaya, lahat ng mga blessing po, is nanggaling naman yan kay Lord. Ibalik natin yung para sa Kanya. And next po, ito na po yung para sa sarili mo. You need to pay yourself then. Bayaran mo yung sarili mo, di ba? Para yan sa savings mo, para yan sa investment mo. 20% lang po yan. That's where you start. Tapos ang matitira pong 70%, yan na po yung panggastos mo. Di ba? 70%, dyan ka na po magtitipid, dyan ka maghihigpit ng sinturon mo, dyan mo kunin lahat ng mga panggastos mo. Okay, sa 70% na yan. Diba? So, kung ngayon po hindi pa kayo nagsisimula, ito po yung tamang approach. Kung gusto yung mag-start sa tamang pag-iipon. Diba? If you want to start on the right step, this is the correct approach. The 10-20-70 rule. Diba? Ito po yung dapat sundin natin. Kasi tandaan po natin, don't leave yourself or your family unprotected against financial storms. Build up your savings. Kasi po kung wala kayong ipon, alam ko po saan kayo pupunta susunod, utang. Diba po? Importante po yan. Okay, so I hope you get my point on the first step. Now we go to the second block in building the solid financial foundation ng bahay natin. Ito na po yung healthcare protection. Diba? Sabi nga nila, protect health and wealth. Importante po talaga to. Kasi
If healthcare is expensive, try having none. Diba? Lalo na po ngayon. Diba? Imagine niyo po. Diba? Realize this. Medical costs double every 5 to 7 years. Diba? A lot of sick people die not because there's no medicine, but because of no money. Majority of Filipinos don't save for future healthcare needs. Yes, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Totoo naman yun eh. Diba? Wala ka na sa company. Rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Diba? Ito po yung parang dahil hindi mo na paghandaan, aasa sa anak mo, o bibinta mo na lang yung ari-arian mo, di ba, nagbundar ka, nagtiis ka, pero later on, mabibinta mo rin. Ito naman yung nakakatuwa. Pinoy spend more on cigarette and liquor than on healthcare life insurance. Di ba? Pinoy talaga, no? Iba talaga mag-isip. And ito pa, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Mahirap magkasakit, mahal magkasakit po. Diba? Kaya tandaan po natin yan. Kaya ito po, diba? Example lang to. Nakita nyo to, nag-trending to. Last week lang yata to. Kailangan niya ng 1.5 million. Diba? Kaya nga sabi nila, if you reject Mr. Healthcare today because you're healthy, Mr. Healthcare will reject you in the future when you get sick. Kasi po, kung nagkasakit na kayo, tapos gusto nyo bumili na ng healthcare, or gusto nyo kumuha ng mga product para protection mo, wala na po yun. Wala na pong magbibinta sa'yo kasi may sakit ka na eh. Diba? So, dapat kumuha ka habang malakas ka pa, habang healthy ka pa. Diba? Kasi po, healthcare is often the most neglected saving. Sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. Yes. Diba? Diba sabi ko sa inyo kanina, in IMG, we provide solutions. Diba? So if you want to get a solution para magkaroon ka ng healthcare, 'di ba? Kung meron kang problema ngayon, pero yan, hindi pa kasi nag-start makapag-ipon. Hindi ko pa kasi na-prepare tong healthcare ko. In IMG po, we give you that solution also. Kasi one of the benefits of being an IMG member is you have an access po to one of our partners, which is we have partners in healthcare, which is it is Kaiser po. 'Di ba? Ang kagandahan po nitong Kaiser na to, this is the first name in healthcare. This is what we call the 3-in-1 saving plan. It has a long-term approach. It can be used in a short-term basis, and you can prepare this for your senior care po. Diba? Yan po maganda dito. Diba? Yan ang nagustuhan ko sa Kaiser. Bakit gusto ko tong Kaiser? Why I'm recommending this one to sa inyo guys na kumuha dito? Kasi po, ang gagandaan po ng Kaiser, na-address na po niya yung 3 major financial needs natin. Yung unang-una po, yung healthcare. Diba? Paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat yung ipon mo? Diba? Yun po yung talagang question dyan eh. Sa Kaiser po, meron na yung healthcare. Diba? Pangalawa, insurance. Diba? Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung may dependent ka? Who will take care of your family? Sa Kaiser din po, meron na po kayong term insurance for 20 years. Tapos ito po, hindi kayo nagkasakit, wala naman nangyari sa'yo masama. Diba? Investment. Paano kung hindi ka na makapagtrabaho? Paano kung matanda ka na? Kanino ka aasa? Pabigat ka ba sa pamilya mo? Ito din po, nasolusyonan na din yan ng Kaiser. So, meron na po yan lahat sa Kaiser. Yung tatlong bagay na yan. Diba? So, how Kaiser works, it's very simple lang. Bakit tinawag to natin na saving plan? Kasi, 7 years ka lang po mag-iipon. Diba? 7 years ka lang magbabayad. Ha, bro yan, 7 taon lang ako. Yes, 7 taon lang. And you just wait for another 13 years. Extended period po. Diba? So, 7 plus 13 equals to 20. Pagdating po ng 20 years na po, matured na yan. So, pwede mo na yung withdrawin. Diba? Example, if you're 30 years old now, na nakikinig ngayon, pagdating mo ng 37, tapos ka na magbayad. Pagdating mo ng 50, pwede mo na siya withdrawin. Paano bro yan kung di ko pa siya withdrawin pagdating ko ng 50? Ano mangyayari? Pababayaan ko lang, okay lang ba yun? Yes po. Ikaw na po ang bahala kung kailan mo yan withdrawin. Diba, pagdating mo na ng 60, 65, 70, or 80 ka na po mag-withdraw. Ikaw na po yan magdi-decide. And another good news po is ito. Diba? Sa 7 years payment nyo po,
Diba? Meron po kayong free hospitalization, meron po kayong free annual physical examination, meron po kayong free dental benefits, tapos may waiver of installment due to death and disability po yan. Diba? Yan po maganda dyan. Tapos of course po, during sa extended period naman, diba? Tapos ka na magbayad ng 7 years, ito po na yung maganda dito. Wala na pong exclusion to. Pati pre-existing mo, pati maternity, pati mga deadly diseases, covered ka na po dito. And the good news pa po dito, starting on the 8th year onwards, is magi-start na po yung investment mo dito, tawag dito, opportunity. Diba? Kasi dito na po lumalaki na yung pera natin, maximum of 10% compoundingly every year. Tapos, pagdating na po niya ng maturity at 20 years na, good as cash na yan. So, pwede mo na siyang withdrawin. Pero may isa pang good news po. Suppose, sa first 7 years, di nyo siya ginamit. Di nyo talaga siya ginamit. Pinabayaan nyo lang. Diba? Imagine nyo po. Imagine nyo, makinig po kayo. There are 17 of us now na nakikinig. Pagdating po ng maturity, nag 20 years yan, ibabalik po sa'yo yung 85% as a long-term bonus. So, para ka lang nagbayad ng 15%. Ang laki ng discount mo. Di ba? Yan po yung maganda dyan. And of course, kung pababayaan nyo lang yung pera nyo dyan, hayaan nyo lang siya talagang lumaki ng lumaki, yan na po tinatawag natin ng long-term care. Money at work na po yan. Minimum ng 3%. Kung masama yung market, tulad ngayon po, di ba, may COVID, di maganda performance sa market, maraming mga company nagsasara. Ang pera mo po dito sa Kaiser, lumalaki pa rin at 3% siya. Tapos kung maganda naman yung market, 10% po yung laki ng pera mo. Compoundingly po yan. Diba? That's a very, very good news po. Kaya nga po, ang tawag namin sa Kaiser, ito po yung savings na walang tapon. Diba? This is a long-term healthcare plan. It's a 3-in-1 investment. Si Ms. Sharon Cunita po is the Kaiser brand ambassadress. Okay? Sabi niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Diba po? Napaka-amazing po. Diba? And another thing po ito pa. It's a very, very good news to all of us that have Kaiser. Kasi ang Kaiser po, mahahanap natin sa lahat ng SM, sa lahat ng Robinsons. Diba? Not within the major cities lang naman po. Diba? Tulad sa Makati, nasa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Davao. Diba? At ang Kaiser po, another good thing is, siya lang po ang nag-iisang may medical center. Diba? So, may sarili siyang clinics and diagnostics po. Diba? So, you don't need to worry. Di ka mahirapan hanapin mo si Kaiser. Diba? Tapos, another thing, ito pa. Pagkatapos nyo po magbayad ng 7 years, you will get your own Kaiser Visa card. Diba? Imagine nyo po yan. Gaano kaganda po yan, diba? So, example, punta ka hospital, or may kailangan mong bayaran yung mga laboratory mo, diba? Or sa gamot, Kaiser, swipe mo na lang yung card mo. Diba? Diba? Gusto nyo ba magkaroon ng sarili yan? That's mine po. Kasi tapos na po ako sa Kaiser ko. Diba? So kung nakaya ko po, kayang-kaya nyo rin yan. Diba? Hindi mo lang iisipin, matatapos ka rin sa 7 taon. Okay, so I hope it's very clear. Now, dito na po tayo sa pangatlo. Ito na po yung life insurance. Alam ko, marami sa atin dito allergic nito. Ay, naku bro yan. Para naman mamamatay na ako, kukuha ba ako ng insurance? Wala pong problema. Kasi yung insurance po, hindi yan para sa'yo. Para po yan sa pamilya mo. Protect your family while you're building wealth. Kasi what if you die too soon? Who will take care of your children or the people you love? Diba? Diba? Sino ang alaga sa pamilya mo? Kung ikaw yung breadwinner, ikaw yung nawala, kanino sila aasa? Diba? Importante po maintindihan natin sa tinatawag natin na PCL or the Poverty, Comfort, Luxury Triangle. Diba? Na tayo ang lalaki ng mga pangarap natin para sa pamilya natin. Gusto natin sila magkaroon ng magandang buhay, comfortable na buhay. Pero, what if something happens to you? Excuse me, you're the breadwinner. Malamang po, pag may nangyari sa masama, yung pamilya mo hulog din. Diba? Doon sa poverty, balik punta sa kahirapan. Diba? Kaya nga po, ang main purpose ng insurance is para yan siyang support in case something happens to us, being the breadwinner.
our family will have what we call the instant sure allowance. Bro, yan, akala ko noodles lang ang mga instant. No po. Insurance is an instant money. Pag nawala ka, pero may insurance ka, ang pamilya mo may allowance sila. Diba? So kung nakatingin ka sa langit, natutuwa ka na merong kang iniwan para sa pamilya mo. Tutuloy pa rin yung buhay nila. Yung anak mo, mag-aaral pa rin yan. Kakain pa rin sila. Magdadamit pa rin yan. Di ba? Ganun po. Di ba? Pero ito po yung funny setup ng mga Pilipino. Which is nakakatuwa lang talaga. Ang sasakyan naka-insured. 3 million. Pero yung bahay naka-insured ng 5 million. Pero yung nakatira at yung sumasakay sa sasakyan, walang insurance. So ang tanong po dito, sino mas mahalaga? Yung kotse mo, yung bahay mo, o pamilya mo? Pakita nyo nga dyan, ano mas mahalaga po sa inyo? Bahay ba, kotse, o pamilya? Tara naman po, walang sasagot ng kotse, ha? Grabe naman po kayo. Diba? Kasi po, simple lang po ang purpose ng insurance. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Diba? Sabi po yan ni Brother Bo. That's a very, very simple purpose. Diba? Totoo naman eh. Okay? So I hope it's very clear to everyone now who's listening to us. Okay? So ito na po, pang-apat. Ito po, kailangan natin itong patayin. Talagang patayin, no? Itong utang, di ba? We need to eliminate debts talaga. We need to pay off these debts. Kasi po, anay po yan eh. Alam niyo po dito ngayon, we're 18 people na nakikinig ngayon. Kung marami po kayong utang, sigurado po ako wala kayong ipon. Sigurado po ako yan. Pero tandaan niyo po, dalawa klase yung utang. Knowing the difference between good debt and bad debt, your financial life. Kasi po, pag sinabi mong good debts, that's our debts for education, property, or mga business loans. Diba? Pero pag sinabi naman ng bad debts, credit card, mga car loans, appliance loan, yun, wala kang mapapala. Diba? Wala namang bumabalik sa'yo. Yan po. Importante niyo po maintindihan yung dalawang yan. Kasi po, kung hindi natin ma-manage tong utang, hindi natin yan ma-eliminate, debt can turn into a disease. It could control your life, it could diminish your happiness, and it could limit your freedom. Diba? Kasi sabi nga po, you can never be truly free in your life until you are debt-free. Alam ko po, kung marami kayong utang, ang hirap po matulog sa gabi. Lalo na po, ngayon, 28 na ngayon. In the next few days, sahuran na naman. Kung alam nyo, pagdating ng sahuran po, darating na po yung best friend ng karamihan. Alam nyo ba sino yung best friend nila? Si Judith. Judith na mga babayarin. Diba? Yan po, diba? So I hope you understand how important to eliminate debts po talaga. Diba? Mas masarap ang buhay kung wala tayong utang. Okay? Dito na tayo sa pang-5. Bro, yan, alam ko to. Alam ko yung emergency. Pero hindi ko yan alam yung emergency fund. Diba? You need to protect investments against put and take, also to avoid debt po. Yes po. Kasi kung may emergency fund ka, during emergency situation, hindi ka po mangungutang. Lalo na kung may medical emergencies, kung mayroon mga repair sa bahay, di ba? You have a peace of mind po. Kaya nga po, we need to what? We need to understand that when it comes to savings, ito yung major issues ng mga Pinoy. Alam ang emergency, pero walang fund. Diba? That's why we need to build our emergency fund. In case of emergency, may magagamit ka. Sabi nga nila, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happens. Yes, we need to prepare for life little disaster. Set up an emergency fund to help pay the unforeseen events and expenses. Tulad ng, ito po, job loss, hospitalization, may namatay. Tulad ito ngayong pandemic. Di ba? Tulad ngayong COVID. Kung wala kang emergency fund, sigurado ako, pipila ka doon sa pilahan sa pupunta sa munisipyo o sa city hall para maghingi ng ayuda. Sigurado po ako niyan. Pero kung may emergency fund ka, papakils ka kung darating man yung ayuda o wala. Kasi meron kang pera. Kasama ka doon sa panic buying. Kaya this is my recommendation guys, kung dalaga kayo o binata kayo, at least 3 times ng monthly income mo.
Okay? So, example, kung may income ka ng 25,000 times mo 3, dapat may 75,000 ka ngayon pang emergency fund mo. Kung dalaga ka o binata. Pero kung may pamilyang tao ka, di ba? Or may anak ka, may asawa ka, at least 6 times of your monthly income. Or roughly, you need to have at least 150 or 200,000 you use for emergency fund po. Kasi po, the best preparation for tomorrow is doing your best preparation today. Yan po, di ba? Dapat pagandaan natin kasi whether we like it or not, emergency do happens. Di ba? You need to prepare. Alam po, maganda yung code ng Boy Scout, Girl Scout, di ba? Dapat laging handa. Dapat laging handa tayo. Okay. Dito na tayo sa bubong. Investments na tayo, 'di ba? Dumating na tayo sa bubong, 'di ba? Naayos na natin, naging para tong naging hugis bahay na yung kuan natin, financial house natin, 'di ba? So reach your financial goals. Knowing how to save is not enough. Know how to grow that saving. Yes po. Importante po na malaman natin paano natin palakihin yung ipon natin. Kasi wala pong kwenta yung nag-iipon ka na hindi naman lumalaki yung ipon mo. Diba? That's why you need to understand this very simple rule. Ito yung tinatawag natin na the rule of 72. The power of your interest rates. Diba? Ito po. Kasi once you understand the rule of 72, you will know and you can project now when will your money will double. How many years yung pera ko madudoble kung itong investment na interest ang pinasukan ko. Diba? Yan po dapat maintindihan natin. Example lang po. Diba? Ngayon, if you're 29 years old ngayon, sino ba dito 29 dito? Diba? Tapos may 1,000 pesos ka. Nilagay mo ng 1%. Diba? Ang tanong, kailan yan mag 2,000 pesos? Kung 1% ang nilagyan mo. Example lang po. 72 divided by 1 equals to 72 years your money to double. So if you're 29 now plus 72, 101 years old pala. Doon pa rin mag 2,000 yung pera mo. So, congratulations. Diba? That's 1%. Pero ano po yung reality ngayon sa savings ng pera mo sa bangko? Kung bangko pa rin ang inaasahan mo. Sino dyan na may mga BDO? Yan po yung interest rate nila, 0.125. Sino dyan na may PNB? 0.1 po. Sino dyan na may Metrobank? Ito medyo worst. 0.06 po starting next month. Starting June na po. Diba? Hindi kayo naniwala po, pwede nyo po basahin sa newspaper yan. Or kung mayroon kayong BPI, 0.125% lang po. Hindi pa yan umabot ng 1% eh. Sa 1% nga, 72 years na. Paano pa yan? I-divide nyo nga. 72 divide by 0.125. Diba? Good luck na lang po. Diba? So that the rich get richer because they know how money works. Diba? They know where to find investment that their money can grow. They know where to find at 4%. Diba? They know where to find an 8% investment, which your money will double every 9 years. And they know that there are investment that doubles every 6 years. And they know that there are investment that gives 12% return. Diba? Yan po maganda po dito na malalaman natin kung saan ba nilalagay para kumita yung pera natin. Kasi po, ito po tandaan natin, di ba? Saving is not enough. You need to do something. It's our responsibility. After saving, we need to learn how to make that money grow. Di ba? And the question is, how to grow it? Di ba? Of course, wala pong ibang approach kundi kailangan natin mag-invest. And another good news po, sabi ko nga, in IMG, we are a solution provider. In IMG, di nyo na kailangan lumabas pa po. Di nyo na kailangan maghanap pa. We have investments also. Diba? As part of our IMG membership benefits. Ito po yung benefit number 19 and benefit number 20. Itong number 20 po, this is direct approach, which is I will not recommend this one to you guys. Kasi, lalo na sa mga bago pa dito po, hindi po to yung the best way you will start your investing. Itong benefit number 19 po, this is the best approach po when you want to start investing. Diba? So, Brian, bakit you recommend us to invest in mutual funds? Diba? Kasi po, ito lang, diba? Gusto niyo po ba mag-invest sa mga company niyan? Diba? Do you want to invest in those companies? Diba?
Pag sinabi ko itong mga kapatid, yung pag nag-invest ka po, ganyan na kadami ang nai-invest mo. Meron ka ng PLDT, meron ka ng Jollibee, meron ka ng SM, meron ka ng Ayala. Di ba? Pag nag-invest ka, gusto mo ba? Di ba? Gusto natin yan. Pero ang palaging tanong ito, legit ba or scam to? Yan ang Pinoy eh. Mapagduda ang Pinoy. Pero tanong ko muna sa inyo, meron ba kayong SSS? O naguhulog ba kayo sa SSS ninyo? Sana naman po. Di ba? Kasi, natanong nyo ba to? Saan ba nag-i-invest ang SSS? Natanong nyo ba yan? O lalo kayong pakialam? Di ba? Or kasi, basta ako bro yan, nagbabayad lang ako. Di ba? Honestly po, SSS is putting money in mutual funds. Magkano? 7 billion na naman po. Di ba? If you don't believe me, you can Google it. Or you can find it in the newspapers. Pero bakit nagustuhan ng SSS ang mutual fund? Why they're putting our money? It's not their money. This is the money of ng mga Pilipino. Excuse me. Bakit? Gusto nila o bakit why we're recommending this to you guys? Because in a mutual fund po, it's a very very good investment approach kasi po individual tulad natin ngayon, pwede tayo mag-invest. Ang mga bangko naglalagay ng pera. Ang mga institution, mga private companies naglalagay ng pera. Group of people, cooperative naglalagay ng pera. Alam niyo ba mga institution like SSS, GSIS, pati simbahan naglalagay ng pera sa mutual fund. So anong ginagawa ng mutual fund company sa pera na nilalagay natin? I-invest nila po yan to different securities. Diba? Yan po yung nakikita nyo yan sa screen. So since you're investing in very good securities mo or very good companies like Jollibee, Pure Gold, Meralco, BDO, diba? Ayala, you get a potential money growth of 10 to 15% every year. And another thing po, another good news, if you're investing, wala pong tax ang mutual fund. The gains of mutual funds are tax-free. It is what? From Republic Act 8424 or the Tax Reform Act of 1997. Diba? Hindi po ako abogado, of course, but I researched this. Why? Because I'm putting my money here. I'm putting for my retirement. I'm putting for the college fund ng anak ko. Diba? And another good news is this. Ito po. In mutual fund, there's what we call transparency. Itong 4 na mutual fund na po nakikita ninyo sa harapan ninyo ngayon, which is yung fund portfolio nila for this year, 2021 po. Ito po yung mutual fund na meron ako. Ito po yung 4 na mutual fund na meron kami. Diba? Para sa retirement ko, para sa retirement ni Princess, para sa college fund ng anak namin. Diba? So, dyan nyo po makikita kung anong mga companies ang nilalagyan nila sa pera natin. Tulad dito, example, ito na lang, sabi na natin dito, sa pagpiliin natin, ito na lang, sa Soldibo. Tingnan nyo po yung number 5 nila. Number 1 is SM Investment, number 2, Ayala Corporation, number 3, Ayala Land, number 4 is BPI, number 5, Jollibee. Diba? E kung dito ka sa Sun Life, yung number 10, Jollibee din. Diba? So, transparent po. Malalaman nyo po kung saan lang nilalagay yung pera mo. So, hindi ka matatakot. Di ba? Is that a good news? That's very, very good news po yan. Di ba? But, at the end of the day po, ikaw po yan ang maghahanap. Anong investment ang babagay sa'yo o anong investment ang gusto mo. But you need to understand, you need to see that there are 4 cornerstone that's very important. You must see growth of your money. Dapat lumalaki yung pera mo. Dapat guarantee yan, di ba? Pero dapat may healthcare yan at protection kasi para maximize mo na yan lahat. Di ba? Pero sabi ko nga po, in every investment, dapat may purpose ka, may goal ka, pat naglalagay ka ng pera dyan. Tinabulate ko na po yan. Di ba? Ganyan po. Kasi po, the key so bro yan, kahit walang tubo yung sa bangko, maglalagay pa rin ako ng pera. Opo, yung emergency fund mo, ilagay mo sa bangko yun. Kasi pang emergency. Sabi ngayong gabi na to, gusto mo bumili ng gamot. Diba? Bibili ka lang ng paracetamol, wala kang pera. Kailangan mo pumunta sa bangko para mag-withdraw. Kung ang pera mo na sa mutual fund,
hintayin mo pa bukas. Sakit na sakit na yung tiyan mo. Kailangan mo ng gamutin para makaminom ka na ng gamot. O ngayon, kung wala, mangungutang ka. Pero kung may emergency fund ka, nilagay mo sa bangko, may ATM ka, di mabilis mong kunin. Di ba po? Kaya depende po yan sa purpose mo. That's why you need to diversify your investments. Okay? So I hope it's very clear with you guys. So now, you know what to do in building a solid financial house? So what's next? Anong next natin gagawin? Ito na po. You need to take action. Because financial education is useless without financial execution. Diba? You cannot build a solid financial foundation with knowledge only. Diba? Knowing what to do is not enough. You still need to do it. You cannot build a solid financial foundation without financial products. Understand how this product works because the cost is charged to you. Yes po. Kaya nga po, aral mo na bago ka mag-invest para malinawan ka. Diba? Again, if you become an IMG member, these are the one-stop shop. These are the benefits that you can get being a member. You have access to healthcare, life insurance, investments, real estate, general insurance, allied financial services. Okay? So ano ba yung advantage kung maging IMG member ka tulad ko? Simple lang naman po. One of the great advantages is this. Diba? Ikaw, gusto mong mag-invest. Dadaan ka talaga sa ahente. Dadaan ka sa middleman. Whether you like, gusto mo bumili ng kondo, gusto mo kumuha ng insurance, gusto mo kumuha ng healthcare, di ba? Dadaan ka sa middleman. Pero kung maging IMG member ka na po, wala na po yung middleman. Ikaw na po diretso doon to get those investment products that you want. Di ba? Yun po maganda dyan. Kasi po, di ba? If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. If you want to be wealthy, let your money work for you, not your money work for others. If you want to be wealthy, understand it's not other people's responsibility. It's your responsibility. And if you want to be wealthy, find an environment where people are getting wealthy. Yes po. Kasi po, kung ginagalawan nyo po is yung mga taong baon sa utang, malamang po, baon ka rin sa utang. Kung yung ginagalawan mo is yung mga gastador, or puro lang shopping ang alam, malamang ganun ka rin. Diba? Kaya importante po, we need to what? Find an environment where we can grow. Diba? Importante po yan. So, in IMG po, you have 48 amazing benefits and more. Marami pa. More benefits pa po kayong makukuha. Yan po. Diba? These are the 48 amazing benefits, which is currently 48 to ngayon. Diba? Pero yan, saan yung 43 to 48? Ito po yan. Exclusive for all OFW. So, kung mayroon po hindi OFW ngayon na nakikinig, pasensya na po kayo. You don't enjoy this part lang naman po. From number 40 to number 48. Kasi for OFW lang po ito talaga. Diba? With all of this, how can you go wrong in joining IMG? Diba? Paano ka ba nagkamali? Ako, diba? Talagang sabi ko, ang ganda nito. Daming benefits na akong makukuha. Diba? Pero ang question, Ruyan, baka mahal. Yun, tinanong ko din, baka mahal magpa-member. Honestly po, it's very cheap to become an IMG member. You become a lifetime member na po sa IMG. Kung nasa Pilipinas po kayo, it is 5,500 if you're in the Philippines now. But if you are in abroad, you're an OFW, it will be based sa country po kung saan kayo naka-station or saan kayo nagtatrabaho. Diba? Yan po yan. Either in Asia, Australia, Middle East, Europe, South America, US and Canada, Africa po. Meron po yan. Depende po sa bansa kung saan kayo naka-base. Diba po? Yan po maganda dyan. And another thing, if you become an IMG member, diba? Meron na po kayong daming yung free gifts na matatanggap. Meron kayong personal accident insurance na. Covered na po kayo niyan. Tapos ito pong itong next po yung number 11, maganda po ito po yung parang St. Peter, yung Fidelity Life natin. To activate this one, you just need to pay 500 pesos. Dagdag nyo lang po dun sa membership ninyo. Kung ayaw nyo naman, huwag na kayo magdagdag ng 500. Pero what is 500 na meron kayong kapalit na 50,000? Diba? One time lang naman po yan. Diba? And of course, ito pa po yung benefit number 12, 13, and 14, and 15. Yan po. Diba? These are the things you can get being an IMG member. Libre ka po pumunta dun sa Kaiser Medical Center, yung
eyeglasses nyo po, ito po, dami na po nito. Na-maximize na po to dito sa Singapore ng mga member. Diba? Libre po yan, 2 frames per year. Libre yung eye check-up mo. Libre yung frame. Ang babayaran mo lang is yung lens. Diba? And ito pa. Gusto nyo ba magkaroon ng mutual fund? Gusto nyo ba magsimula mag-invest sa mutual fund? No need to worry na po. By the time you become an IMG member, automatically, you will become a mutual fund investor na. You will have a free 1,000 pesos worth of mutual fund shares under Soldibo funds. Diba? So, mangyayari po, dagdagan nyo na lang. Meron na po kayong initial. Wala na kayo fill up pa ng maraming form. Wala na kayo papadala pa sa Pilipinas. Meron na po kayong automatic mutual fund investments. Diba? Tapos, ito na po yung sinasabi ko. For OFWs, ito po yung exclusive pa. Worldwide protection na po ito. Number 43 to number 48. Yan po, accidental death benefit, kalahating milyon, burial benefit. Ibro yan, meron akong fidelity na 50,000. So, mayroon po 100,000 sa Manila Bankers. 150 na. Yes po, 150 na yung coverage mo. Meron ka pa accidental medical reimbursement benefit. Meron kang acts of terrorism. Meron kang unprovoked murder and assault. Meron kang accidental disablement benefit. Ano ba ito accidental disablement benefit? Ito po yung maputulan ka ng kamay, mabulag ka, mabingi ka, maputulan ka ng paa. May bayad po yan lahat. And another good news pa po, ito po, mayroon tayong repatriation service po. Something happens to us in abroad, yung katawan natin may uwi sa Pilipinas. Our family have nothing to worry. Diba? So, meron po tayong peace of mind. Diba? So, okay ba? Maging IMG member? Because being an IMG po, you will have this platform. You have access, points, rebates, rewards, and free gifts. Diba? Meron ka pang discounts. Diba? Napaka-amazing. Diba? So, ito po yun. Diba? Magkakaroon po kayo ng sarili ninyong dashboard. Magkaroon po kayo ng sarili ninyong portal. Which is yan, nakikita nyo ngayon. Tulad yun po yung sa akin. Yung mga free po dyan, magkakaroon din po kayo ng ganyan. Diba? Okay ba? Okay ba? Pakitthumbs up naman. Sana hindi po kayo natulog. Diba? Thumbs up naman dyan. Diba? Pakitype po ng 1 kung gusto nyo. Diba? Pakitype po. Okay. So ngayon, diba? Let's talk about something na napakalaga po nito. Diba? Ito is a very important. This is what we call financial check-up. But this is just a partial one. But mayroon po tayong intensive talaga na full financial check-up. But this is just a partial lang po. But this is the basic na para malaman natin. You need to know and understand how financially healthy are you. Kasi pag sinabi po ngayon, we're 20 now, pag sinabi po ninyo na, magkano kaya ang kailangan ko for my retirement? Para magkano ba yung i-invest ko? Diba? Or magkano yung kailangan kong healthcare? Or magkano yung kailangan kong insurance? Diba po? So, dapat alam mo yun. Initially, paano mo computin? Excuse me. Example, investment po, dapat 20 times po yan ng isang taon mong sahod. Yung emergency fund naman po, at least 6 months yan. Diba? Pero yung utang po, ano po yung talagang utang mo? Yun po talaga babayaran mo. Wala naman pong discount yan. Diba? Tapos, ito po yung insurance po, at least 10 times po yan. Diba? Tapos yung healthcare po, at least 5 times po yan. Diba? Example, kasi, how much is enough? Diba? Magkano ba talaga kailangan ko? Example na lang, gawin natin itong example. Meron kang, sumasahod ka ng 25,000 every month. Sa isang taon, meron kang 300,000. How much do you need? Kung example, gusto mo mag-invest. So, 300,000 times 20, you need 6 million. Kung sumasahod pala ako ng 25,000, ang kailangan ko palang investment, based sa sahod ko, dapat meron na akong ma-invest na 6 million. Diba? So, what if may 1 million ka na ngayon? Ang kulang mo na lang is 5 million. So, ano plano mo? Diba? Emergency fund po, diba? At least, kung meron ka ng 50,000, yung 100,000, paano mo yung bubuuin? Ano plano mo? Siyempre, yung utang po, yun talaga, bayaran mo yan. Pero example, nakabayad ka na ng 70, meron ka pa, out 30, meron ka pang 70,000 na kailangan bayaran. The life insurance mo, 10 times yan. So, at least you need 3 million pala. So, kung tandaan nyo po to, kung sumasahod po kayo ngayon ng 25,000, ang kailangan yung insurance is 3 million. Okay? So, kung meron kang 1 million, yung 2 million na lang, yun ang pupunuin mo. Ang tanong, ano plano mo dyan? Tapos sa healthcare naman, kailangan mo ng 1.5 million kung 25,000 ang sahod mo.
Di ba? So, meron ka ng 500,000 na healthcare o meron ka ng naipon na 500,000, yung 1 million na lang ang pupunuin mo. Pero ang tanong, ano gagawin mo? Di ba? So, ganun po kalaga ang financial check-up. Kasi most people don't plan to fail. They just fail to plan. Kasi po, sabi nga nila, when is the best time to start? Yesterday. The second best time to start? Ngayon. And the worst time to start? Bukas. Diba? Tandaan po natin. There are two pains in life. Number one is the pain of discipline. You started early, you sacrifice, diba? You have your goals, nag-disiplina ka, diba? Or the pain of regret. Fail to execute. In the end, we only regret the chances we didn't take. Regret can be the worst thing that you will experience in life. Nasa huli, ang pagsisisi. Diba? Ganun po. Dahan po natin yan. Kaya sabi nga ni Bill Gates, you are not, if you're bored, diba? Poor is not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Okay? So far, have you learned something? Okay po? Learning means nothing without execution. Yes po. Like ito, may narinig ko kanina, ilang beses ka na po nag-a-attend sis, pero hindi ka pa rin nag-i-execute. Wala pong pinagkaiba sa mga taong hindi nag-a-attend. Di ba? Importante po, you need to execute. Kasi, di ba, you need to apply what you learned. Tulad ko po, in-apply ko yung natutunan ko. So, what we did po, we execute it. Di ba? Ganun po yung ginawa namin. Di ba? So, I build my financial house. But ganun po. Okay? Kasi, alam ko, you will have an excuse not to save and invest. But one thing is certain, you're going to get old next year. Di ba? You will have an excuse not to save and invest. But one thing is certain, your child will grow up and enter college and you will need money for their education. Diba? Ito po, tandaan niyo po to. Darating po yung araw na magre-retiro ka at hihinto ka na sa trabaho mo dahil matanda ka na. Diba? So you must be prepared for this kind of situation po. Kasi tandaan po natin itong tatlong tanong lang, mahalagang tanong, tandaan lang po natin to. What if you die too soon? Who will take care of your family? What if you live too long? Who will take care of you? Or what if you or your family get sick? Who will pay the bills? Di ba? Money speaks only one language. If you save me today, I'll save you tomorrow. Di ba? Kasi tandaan natin, hindi lang pagkain ang hinahanda, friend. Kinabukasan din. Kinabukasan. Okay? So, dito na po ako magtatapos. Always remember this. It's not important how much you earn, but how much you save and invest po. Yan po yung mahalaga. Sabi nga ni Mr. Barack Obama, money is not the only answer, but it makes a difference. Yes po, hindi mahalaga ang pera. Mahalaga ang pamilya natin. Pagmamahal. Pero ang tanong po, ano pambili mo ng pagkain? Ano pambili mo ng gamot? May nabasa nga ako sa Facebook na natawa ako kasi sabi ng isang bata, Ma, sabi mo hindi mahalaga ang pera. Tinatanggap ba sa ospital ng thank you? Diba? Okay? So this is our campaign. Our mission po is our way of helping our kababayans and their families in preparing their financial future by educating them. The reality is that many of us will be growing old and no saving at all. We will grow old, that's life. But we can do something better so that we will not grow poor at the same time. Friendly reminder po, habang may oras pa, habang malakas ka pa, save and invest while you can. Okay, so, thank you everyone. I'm your host tonight, Bro Yanmar here. So, dito na po ako magtatapos. Learning is a race without a finish line. We keep on learning because life keep on teaching. Maraming salamat po.